Nung nakaraan, natakil natin ang tungkol sa getting orders. At syempre, kung nakakuha ka na ng mga order, ibig sabihin, meron ka ng customer. Tapos, yung mga customer na yun, kailangan mapanatili mo sa'yo. Paano mo pananatilihin? Ang paano mo ikikip ang mga customer na yon para pabalik-balik sila sa'yo. Syempre, hindi lang yung mura ang paninda mo or hindi lang yung ganda ng quality ng produkto mo ang babalik-balikan nila. Kailangan babalik-balikan ka rin nila dahil meron ka nitong mga characteristics na to. Number 1, honesty. Tapos yung pagiging friendly mo, babalik-balikan ka rin nila. At yung marunong ka din makisama, marunong ka din magpasensya. Bakit honesty? Kasi kailangan yun talaga sa negosyo. Dahil kung hindi totoo ang sinasabi mong size ng itlog doon sa customer mo at madidiscover niyang hindi pala yun talaga ang size na binili niya, baka unti-unting mauubos ang mga customer mo. Ganun din yung presyo. Kasi kung halimbawa small size yung itlog na binebenta mo tapos sinabi mo sa tao na medium size yun. Kaya ang sisingilin mo sa kanya ay presyo ng medium size. Siyempre, pag na-discover niya na ganon, hindi ka na niya babalikan. At saka, yung production date din. Hindi dapat na rarambol-rambol o hindi dapat na ipapalit-palit yung production date. Kasi halimbawa, naipunan ka na ng itlog, tapos hindi mo pa nabebenta. Tapos, yung date, papalitan mo para hindi makita yung totoong date, di ba? So, hindi tama yon. Kasi pag na-discover ng customer na hindi pala totoo yung date, hindi na siya babalik sa'yo. So, yun lang ay isang example ng honesty. Kagaya ng sa sari-sari store, di ba, yung asukal. Hindi lang siguro ako nakaka-experience nito. Kasi nung gumagamit pa ako ng asukal, nung hindi ko pa tinanggal ang asukal sa buhay ko, bumibili talaga ako ng asukal. At pagka, nakikita mo na medyo halatang kulang yung timbang. Pag tinimbang mo, kulang ng 100 grams o kaya ilang grams yung kulang doon sa timbang ng asukal. So, tatandaan ng customer yun na alam nila na madaya ka. Hindi ka honest doon sa binebenta mo. Binayaran niya ng tama, binayaran niya ng pang half kilo or pang 1 kilo talaga yung asukal. Pero yung ibinigay mo sa kanya ay kulang. Di ba? So, ganun din doon sa itlog. Pagka hindi tama yung sinabi mo doon sa customer at siningil mo doon sa customer, hindi namin babalik. Hahanap yan ng iba. At sa pagiging friendly naman, alam nyo, mas maganda pag friendly ka sa mga customer mo. Pero, yung pagiging friendly mo, dapat may limit. Huwag mong itodo-todo yung pakikipagkaibigan mo doon sa customer mo na hanggang wala ka nang, hindi mo na mapipigilan yung kung ano man yung abuso na mga pwedeng mangyari sa'yo. Kasi pagka sobrang friendly ka na wala kang limitasyon, maaabuso yung pagiging mabait mo, yung pagiging friendly mo. Nung bata pa kami, meron tindahan na takot na takot lahat ang mga bata doon sa aling nagtitinda. Halos ayaw naming bumili doon sa tindahan na yon kasi bubungad ka pa lang, nagagalit na siya. So hindi, kaya sa halip na bumili kami sa kanya, umiikot kami para tumingin ng ibang tindahan para makabili. Sa halip na may customer siya, napakaunti-kunti, kahit na kaunti-kunti ang bibilhin, pagagalitan pa, edi mawawalan siya ng customer. So ganyan din sa itlog. Doon sa pakikisama, kailangan may limit din. Makikisama ka sa pamamagitan ng halimbawa, itong time na to parang gusto mong magbigay ng freebie sa kanila kasi medyo maluwag yung kita mo. Di ba? O kaya sa mga panahon na may okasyon, gusto mo rin magregalo sa kanila. O kaya sa time na to gusto mong bigyan ng discount kasi napakarami niyang binibili sa'yo. Pabalik-balik siya. Pero may limit dapat. Hindi yung kailangan, okay sige, discountan ko na kayong lahat. So bakit kailangan habaan mo ang pasensya mo? Kasi sabi nga, the customer is always right. Yun ang sabi, di ba? Na hindi ko yan natutunan noong kabataan ko pa. May tindahan nga kami nun, may sari-sari store yung nanay ko. Pinapatulan ko yung customer na na mali yung sinasabi. Pero syempre, habang tumatagal, tumatanda, natututo ka. At yung pasensya na yun ang magpapanatili doon sa customer mo. Babalikan at babalikan kanila. Kasi may mga customer na irate, di ba? Meron yung mga mas matapang pa, mas masungit pa kaysa doon sa nagtitinda. So, ikaw, dapat good listener ka. At pakinig ka lang ng pakinig.
importante bibili siya, 'di ba? Kahit ano pang sabihin niya dun sa produkto mo, pakinggan mo lang. Pero maigi din na mag-explain ka ng mabuti. Halimbawa, yung quality ng itlog mo, inalipusta. Tapos sabihin mo ng maayos, no? Explain mo ng maayos. Kasi siyempre ang mga tao naman marunong ding makinig ang mga yan. Matututo din ang mga yan. Kailangan meron kang kaalaman. Kailangan meron kang kaalaman dun sa produkto mo. At saka minsan may mga customer na ipapa-shoulder nila yung halimbawa itlog na sira na, sasabihin nila sa'yo nang galing. So wag mong aawayin. Kailangan diskubrihin mo, meron ba siyang farm na binibilhan pang iba? At maigi rin na kabisado mo yung production date ng itlog na ibinenta mo sa kanya. At kabisado mo yung quality ng itlog na ibinebenta mo. Doon nagfo-fall yung honesty kasi nga, 'di ba? Pagka iniba-iba mo yung petsa ng production date mo, edi hindi mo na masasagot ng tama yung nagrereklamong customer sa'yo. Kung halimbawa may sinabi sa'yo na, ay nasira naman yung itlog, ilang araw pa lang sira na sa akin. Pag sinabing ganon, at wala kang kaalaman, wala ka rin honesty, hindi ka honest doon sa date ng production, syempre hindi mo alam ma-explain. Aakuin mo na lang yung yung sasabihin niyang sira na itlog, di ba? So, yun, habaan mo ang pasensya mo. Kailangan marunong kang mag-explain ng maayos at saka marunong din makinig sa customer. Sana may natutunan naman kayo sa video ito at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Thank you sa mga sharer, mga nagko-comment, yung mga old and new subscribers, yung mga bagong viewers, thank you. Yung mga hindi nag-i-skip ng ads, salamat sa inyong lahat. Malaking tulong yun sa channel ko. At sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.